Di po maganda itong latest report or balita tungkol dun sa nauna rin natin naging topic na may pagkagalawang terrorist yung pong nangyari dun sa isang beach sa Australia kung saan po ay 15 o 16 ang namatay doon. Minasakir ng mag-ama na ngayon ay pinag-uusapan sa mundo. Dahil si tahimik sa Australia, bigla silang napasok ng ganyang grupo. At lumalabas po ngayon sa record na itong mag-amang suspect, yung isa'y napatay, yung isa'y nasa ospital dahil sa pagresponde ng mga pulis sa Australia, ay nagpunta ng Davao dito sa Pilipinas noong November. Halos isang buwan dito. Galing Australia, nagpunta ng Davao to Manila, tapos bumalik ng Australia. Ay, ano kaya ito? Hindi ho ito magandang balita dahil nakakasira sa imahe ng ating bansa. Sila ba'y nag-train dito? Sila ba'y may kinausap dito? Yan ang hindi natin alam. At ano kaya ang gagawin dito ng mga otoridad? Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Tawanan at kainan sa pagdiriwang ng Jewish Festival na Hanukkah sa Bondi Beach sa Sydney, Australia nitong linggo. Correct. Biglang nagkagulo. Ayan, dahil ng putukan. Binulabo ng sunod-sunod na putok na tumagal ng 10 minuto. Grabe. Hindi oh. 15 ang nasawi at 4 na po ang sugatan, kabilang ang 2 pulis. Hindi ho gulo. Nasa pagitan ng mga edad 10 hanggang 87 ang mga biktima. Mga bata oh. 2 lalaki ang nasa likod ng pamamaril. Ang isa nakaengkwentro at napatay ng mga pulis. Kinilala siyang si Sajid Akram. Habang ang isa na dinambahan ng isang residente para maagaw ang kanyang baril, ay kinilala namang anak niyang si Navid Akram. Sumama. Itinakbo si Navid sa ospital. Gayon din ang umagaw ng baril na si Ahmed Al-Ahmed na tinamaan ng bala sa braso at kamay. An attack on Jewish Australians yung Prime Minister is ng an attack Australia. on every Australian. Albanese. And every Australian Albanese. tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. Let me be clear, we will eradicate it. 16 na araw bago ang pag-atake ito ng mag-amang Akram ay nasa Pilipinas pala sila. Wow. Ayon sa Bureau of Immigration, halos isang buwan sila rito noong Nobyembre. Dumating noong November 1, nanggaling po sila sa Sydney, Australia. Umalis din po sila noong November 28 on a connecting flight from Davao to Manila to Sydney. Hindi pa malinaw Wow. kung ano ang ginawa sa bansa ng mag-amang Akram, kung may kinausap pa sila o kung may iba pa silang pinuntahan maliban sa Davao. Pero kabilang sa iniimbestigahan na ng Australian authorities ay kung nakipagkita sila sa mga Islamist extremist habang nasa Pilipinas. Kaugnay niyan ay nakikipag-ugnayan na Grabe. ang Department of Foreign Affairs sa iba't ibang ahensya ng Pilipinas. Ang tiyak sa ngayon, ayon sa immigration, ay wala silang record ng pagiging Pilipino o Philippine passport. Siya po ay gumamit ng Indian passport but had a residence visa in Australia. Meanwhile po yung kanyang anak, Navid Akram, was already born in Australia at isa na pong Australian national. Nakikipag-ugnayan na rin ang National Wow. Security Council sa pulisya, Sandatahang Lakas at Bureau of Immigration para alamin kung may mga illegal ba silang ginawa habang nasa Pilipinas. Sa Yan o, matindi. Kaya kailangan maayos talaga ito. Abay, kung talagang membro yan ng mga terrorist sa mundo, eh bakit nakarating ng Davao? Bakit hindi na-monitor? Malinaw yan sinasabi ng Bureau of Immigration. Si Donna Sandoval po yung nadinig na nagsasalitang babae. Pumasok ng Pilipinas gamit ang Indian passport pero Australian national. Yun daw anak ay ipinanganak, yung isang suspect ay doon ipinanganak sa Australia. So nandito noong November, halos isang buwan, tapos pagpunta ng Australia, ganyan ang ginawa. So anong ginawa sa Pilipinas? Big challenge ito sa ating mga law enforcement agency at intelligence community. Baka masyadong napokus tayo sa issue ng flood control scam
at iba't iba pang isong pampolitika sa Pilipinas. Ngayon tayo ay nalusutan itong ganitong masamang elemento kasi doon sa nangyari sa Australia, hindi naman nila kagustuhan, talagang kinukundi na yan sa buong mundo. Ngayon sa balita sa international, hindi lang ho dito sa Pilipinas, nadamay na naman ang Pilipinas. Nabanggit ang Pilipinas. Kasi sa record, galing dito. Wala tayong kasalanan dito. Pero, yung silinang galing dito ng ilang linggo, halos isang buwan, anong ginawa nila rito? Sila ba'y may kinausap dito? Sila ba'y nag-train dito? Sila ba'y may kasapakat na terorista dito sa Pilipinas? Ang daming tanong ngayon. So, huwag na magagalit ang intelligence community ng military, ng police, National Security Council, NECA at iba pa. Abay, bakit hindi nyo na-monitor ito? Pati ang ating immigration, pati yung ating mga airport. Although sabi ng immigration, turistang pumasok, gumamit ng ibang passport, parang legal ang pagpasok, pero hindi nila alam na ganyan pala yung mga plano. Tayong nananahimik dito sa isyong yan, akala natin wala ng terrorist, pero ganito ang nangyari. May nangyari sa Australia, tayo ay nadadamay na. Nadadamay dahil dito galing. Hindi ko sinabing meron tayong kinalaman dyan. Hindi ko sinabing may kasalanan ng Pilipinas dyan. Wala, totally. Kaya lang, dito ho sa record na nanggaling dito bago nangyari ang insidente, ano yun? Kayo mga taga Davao, o anong ginagawa nyo? Bakit nalusutan kayo? Hindi ho identify kung saan. Davao City, Davao Region, napakalaki. Pero Davao do. So, buong Davao ang tinatanong natin at mga law enforcement agency dyan. Bakit hindi na monitor? Ay sabi ng Australian Prime Minister, terrorist group. Terrorist ang galawan. Kasi sa kanila wala naman terorista pero napasok ng ganyan. Na yan ba'y nag-trainee? Yan ba'y merong kinausap dito sa Pilipinas? Bago ginawa yung operation ay parang namamaril ng ibon eh. Pasalamat na lang tayo, until now, walang report na mayroong Pilipinong biktima. Kasi marami rin Pilipino dyan sa Australia. Summer na summer doon kasi ibang weather doon. Ang December summer. Tapos ganyan na nangyari. Sana naman malinis pa rin ng Australian Authority ang pangalan ng Pilipinas. Malalim pa naman ang ugnayan at relasyon ng Australian government o ng Pilipinas at ng Australia sa isyu ng national security at West Philippine Sea. Sana hindi masira tayo doon. Di ba? Nagbo-volunteer ang Australia para tayo tulungan sa West Philippine Sea. Nagbo-volunteer silang tayo tulungan para sa modernization ng ating militar. At lahat ng mga tulong, hindi lang security, pati business, maganda ang relasyon ng Pilipinas. Ngayon, nagkaroon ng ganitong problema. Sana hindi tayo masyadong maapektuhan. Ang makakapaglinis nito, hindi lang ang Philippine government, Philippine Authority, pati ang Australia, sana malinis din ang ating pangalan tungkol dyan sa nadamay na yan. Total, buhay naman yung isa lang yung namatay na suspect, di ba? Yung isa buhay nasa ospital. Dapat pigain, dapat tanungin yun. Anong ginawa sa Pilipinas? At nang sagot naman, malaman natin kung ano ang kanilang ginawa rito before na sila bumalik ng Australia at ginawa ang massacre sa mga civilian. Malupit ho yung balitang yan, hindi pangkaraniwan. Please like, share at comment po. Wala tayong inuli ka, walang kasalanan dito ang Pilipinas, kaya lang napasok tayo.